dinala si Jesus ng dyablo sa tuktok na kung saan kitang-kita siya ng mga tao. No? So sinasabi daw ni Jesus, sabi ng mga theologian, sinasabi ni Satanas kay Jesus, tumalon ka dyan. Pag nakita ng mga tao yan, sigurado, ikaw na ang mayor ng Jerusalem. Ikaw bigla ang Mesayas. Saan niya ginawa yan? Sa Jerusalem, the holy city. Tulad din ng pagsubok kay Adan. Saan sinubok si Adan? Sa Holy Garden. Anong lesson dyan? Huwag kang mabibigla na kahit nasa simbahan ka, nasa D-group mo ikaw, nasa parang ligtas na lugar. Wala ka sa kabaret, wala ka sa mga mapapangit na lugar, akala mo nasa safe na lugar ka, nababanatan ka ng kalaban doon. Di ba, Sen? Ba't ganun sa simbahan? Minsan may away. Talagang binabanatan ng kalaban minsan ang loob ng simbahan. Kasi dito, hindi ginagalang ng dyablo ang pagbira sa atin. Kaya yung gwardya mo doble. Lalo na sa simbahan, babantayan natin yung mga pagmamahala natin sa isa't isa. Kasi si Satanas, para sirain ang simbahan, pinagkakasira-sira niya. Walang holy-holy kay Satanas. Expectin mo ang atake sa lahat ng lugar. Minsan, madalas siguro mangyari sa inyo to, bago magsimba, o sino sa inyo dito ang hindi aamin? Bago magsimba, merong minsan alitan nagpray naman kayo, nagmamahala naman kayo, hindi naman kayo madalas mag-away, biglang may mag-aaway. Kahit yung pamilya mo ay pamilya ng Diyos na masasabi, lahat kayo Christian, pero hindi ka ba nagtataka minsan? Si Jesus, dinala sa Holy City, si Adan, binanatan sa Holy Garden, at tayo din naman ay makakaasa na ang pagbanat ng kalaban ay walang pinipili. Sabi sa verse 6, ito na yung banat po, sabi, if you are the Son of God, sabi ni Satanas, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itataguybilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Makikita nyo na by this time, si Jesus, 40 araw nang nag-aayuno. No? So pagod na siya, siguro medyo nahihirapan na siya, at dyan babanat ang kalaban. Pag medyo pagod ka na, marami ka na siguro mga alalahanin, mahina ka na, parang roaring lion siya, para siyang leon, naghahanap ng mga nanghihina. Sabi niya, unang-una, sabi niya, if you are the Son of God, kung, sabi niya, kung ikay anak ng Diyos. Anak ka ba talaga ng Diyos? Parang gano'n, totoo ba? Talaga bang, may anak ba ng Diyos na ganyan? So, dalawa yung tanong doon, ikaw ba anak ng Diyos at anong klaseng Diyos meron ka? Yan ho ang temptation ni Satan kay Jesus. At yan din minsan ang temptation na ibinabato sa atin ng kalaban. Nandiyan pa po ba tayo? Yan ang katotohanan Kaya yan napakaganda na iniehemplo sa atin ng Panginoong Hesus. Ito ho ay isang provokasyon na mawalan ng tiwala at sisihin ang Diyos sa ating sitwasyon. Ulitin ko ito'y provokasyon na mawalan ng tiwala at sisihin ng Diyos sa ating sitwasyon. Minsan, pray ka ng pray, hindi nasosolve ang problem mo. Imbis na sabihin mo, alam mo, mahal ako ni Lord Itong problema na to, hindi to nakaligtaan ng Lord. Ay, may problema ka pala, hindi ko napansin. Hindi ho. Lahat na nangyayari sa buhay ng Kristiyano, walang aksidente. Hinayaan niya yan sa buhay ni EJ, sa buhay mo, kasi alam niya, kailangan mo ng pampalakas. O, gusto ng Diyos, na yung reaksyon mo sa pagsubok na yan ay makapagbigay puri sa Kanya. Ang isang Kristiyano na nagpupuri sa Panginoon sa magandang panahon ay tunay na nakapagpupuri sa Panginoon. Pero ang Kristiyano na nagpupuri sa Panginoon sa gitna ng kanyang problema, yan ang matinding pagpupuri sa Panginoon. Parang si Job, di ba? Tatandaan niyo si Job? Nagpupuri siya sa Panginoon, sabi ni Satanas. Kaya nagpupuri siya si Job, Lord. Kasi ang yaman-yaman niya, ang dami-dami niyang anak, ang dami-dami niyang kayamanan, subukan mong alisin sa kanya yan at siya ay isusumpa ang iyong pangalan. So anong ginawa ni Lord? Sige, subukin mo. Pero hanggang dito ka lang
Hanggang dito lang ang kaya ni Job. Ha? So yan, makikita mo. Merong tinatawag na calibration. At ano nangyari kay Job? Sinubok, namatay ang anak, nawala ng ari-arian, sunod-sunod, hindi pa natatapos yung isang alila niya na nagbabalita ng masamang balita at lahat halos ay nawala. At anong ginawa ni Job? Siya ay nagpatira pa at anong ginawa? Sumamba. Napapurihan ba ang Diyos? Yes. At ito po ang nangyayari dito. Gusto ni Satanas na ma-provoke si Jesus upang mawalan ng tiwala at sisihin ang Diyos Ama. Dapat, sabi niya, sagipin ka niya. Obligasyon niya yan. At kung ginawa ni Jesus yan at tumalon nga siya, Lord, dapat sagipin mo ako kasi ginagawa ko to para sa iyo Sumusunod ako sa iyo Dapat sagipin mo ako. Okay, Lord gagawin ko yung gusto mo Pero kailangan, ganito mangyari. Dapat masagip ako dito sa trabaho ko. Sige, maninindigan ako doon sa sinasabi mo. Pero dapat, hindi ako matanggal. Pag natanggal ako, kasalanan mo. Yan ang provokasyon kay Jesus. At muli, ehemplo sa atin. Ngunit ang sabi sa Salmo 19:13, ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Ano yung mapangahas na kasalanan? You are presuming on God. Pag ginawa ko to, dapat ganito mangyari. Hindi yung, Lord, hindi ko alam ang nangyayari, ngunit ako'y nagtitiwala sa iyo. Anong sitwasyon mo sa buhay mo ngayon na hindi mo mapaliwanag? Anong sitwasyon sa buhay mo ngayon na nahihirapan kang lubos na magtiwala sa Diyos? Umamin ka na. Meron di ba? Sabi mo sa katabi mo, meron. Sabi mo, bulong mo. Meron mga pangyayari sa ating buhay na parang ang hirap magtiwala kay Lord. Pero ba't nandito ka pa rin? Alam mo kung bakit? Ba't nandito ka pa rin? Ba't nandito ka? Kasi nagtitiwala ka kay Lord, di ba? You still trust God, right? Bakit? Bakit ka nagtitiwala sa kabila ng mga suliranin mo? Alam mo kung bakit? Because you are a Christian. Kristiyano ka Ang banal na Espiritu Santo, ikaw mahina ka talaga, ako mahina talaga ako. Pero dahil nasa iyong banal na Espiritu Santo, you persevere. Umiiyak ka na, nakaluhod ka na, dinadago ka mo na yung dibdib mo, hindi na inaalis ng Diyos na sinusunod mo ang problema mo, ngunit sumasamba ka pa rin. Why? Kasi pangako sa'yo ni Lord yan Pag sinagip ka niya, gaganapin ka niya. At pag ganyan ng Kristiyano, tulad nung kay Job, yan ang pinakamalakas na papuri, sigaw ng langit. Ang mga sinagip ni Jesus ay hindi sumasamba dahil sa mabuti nangyayari sa kanilang buhay. Lamang, sumasamba sila sapagkat sumasamba sila. At si Jesus nga ay hindi bumigay. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ng kasamaan. Lord, I pray, alisin mo yung problema ko sa buhay. Ano bang problema mo sa buhay mo? Isipin mo kung ano yun. Ang ehemplo ni Jesus sa atin dito, sinasabi niya, Lord, alisin mo. Pero kahit hindi mo alisin, para yung panalangin ni Jesus sa Garden of Gethsemane bago siya ipako, take this cup away. Alisin mo ang krus ng pagdurusa. Pero ano yung sinabi niya? Pero hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo. Kahit hindi mo alisin, sasamba pa rin ako sa iyo. I think that is the best prayer na gustong marinig ni Lord. Na pag sabi niya siguro sa mga anghel, pakinggan yung panalangin ni EJ. Lord, tanggalin mo tong problema na to. Pero kahit hindi mo tanggalin, I'll still be here. Sasamba pa rin ako sa iyo bukas ng umaga. Sapagkat ang aking pananampalataya ay hindi nakasalalay sa aking ekspektasyon na gagawin mo. Ang aking pananampalataya ay nakasalalay sa pagiging Diyos mo na nakakaalam ng lahat. Meron akong joke. May oras pa naman ako. Itong joke na to hindi ko sinabi sa first and second service. Meron hong tatlo. Para kasi masyado mabigat mag-relax muna tayo. Meron hong tatlo magkakaibigan. At sila iba-ibang relihiyon. Konektado naman kahit papano. At sabi nila, kasi yung isa Muslim, yung isa iglesia, yung isa alagad ni Kibuloy. Sabi nila, kung sinong tunay na religion, punta tayo sa Tugatog ng templo at kung sinong tumalon, kinuwento ko na ba sa inyo to? Hindi pa, Kung alam mo, wag mong sasabihin sa katabi mo yung
Kasi minsan nanonood akong sine, yung kasama ko, napanood na. Sa gitna ng sine, na nanonood ako, huy, namatay siya. Ba't mo sinabi? Ay, sorry. So, huwag mo sasabihin kung narinig mo na yung kwento ko, ha. Pag-pray nyo ako, medyo hinihika ho ako, eh. Si Pastor EJ, matanda na, may sakit na sa puso, may hika pa. Ay, by the way, wala pala ako, hindi, yung sakit ko sa puso, sabi ng cardiologist ko, okay naman daw ho ako. Pagod lang. So, pwede na uli akong kumain chicharon. Biro lang. Sabi niya, kung sinong tunay na religion, pag tumalon, siya ang tunay na religion. Muslim, Iglesia, at saka si Kibuloy. Alagad ni Kibuloy. Ito na ho yung Muslim. Tumayo dun sa saan ako malaglag. Al-Akbar! Ito na po yung sumunod. Meron pa palang isa, taga CCF, yung pangalawa. Praise the Lord! Patay! Palagay ko, hindi pa umatin ng BF1 yun eh. Okay? Ano yung pangatlo? Iglesia. Mabuhay si Manalo! Haba, 450 feet. Pagdating ho ng 10 feet, para siyang bulak o yung feather. Buhay! Kinakabahan na ho yung alagad ni Kibuloy. Naku, mukhang hindi kami yung tunay, ah. Pero tatalon pa rin ako. Pero kinakabahan siya. Mabuhay si Kibuloy. Pagdating ng 10 feet, ay, iglesia pala. Sige. Nagbago isip. Nasa gip. Hindi ho totoong istorya yun. Balik na po tayo. Pinagaan ko lang konti. Masyado mabigat eh. So makikita po natin, isa Satanas ay tinukso si Jesus. Ang sabi niya, kung ikaw nga ay anak ng Diyos. So kino-question niya, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, dapat gawin mo to at dapat gawin niya to. Pero mas matindi po yung pangalawang sinabi niya, sapagkat nasusulat. So yung ginagawa ni Jesus, di ba? Ang salag ni Jesus, it is written. Yan ang salag ng Kristiyano eh. Ang depensa natin, salita ng Diyos. Pag mayroong banat ng kalaban sa atin, pag may temptation, ang temptation mo, pag-aalala. Sino dito ang nag-aalala? Di ba? Sabi, do not worry. Nagwo-worry ka ba? Di pagsubok yan. So, ang salag mo dyan, hindi ako magwo-worry. Bakit? Kasi sabi sa Bible, don't worry about anything. But in everything, by prayer, sa pananalangin at pagpapasalamat, present your request to God. Isa Diyos mo ang iyong pag-aalala and the peace of God which transcends all understanding. So, gumamit din ang Diablo ng memory verse. Sabi niya, sapagkat nasusulat, magpatihulog ka at ikaw ay sasagipin ng mga anghel. Kaya tumalon ka.